Alright, hello everyone. So yung lecture natin today, ilalagay ko to under ng Theories of Personality. Ang title, Jesus, Maslow, and Self-Transcendence. Title pa lang, bigatin na ha. I'm sure marami kayong matututunan in this lecture. Punta muna tayo sa mga Bible verses for this lecture. Luke 19, And Zacchaeus stood and said unto the Lord, anong sabi niya? Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Ibibigay niya yung kalahati ng kayamanan niya sa mga mahihirap. And if I have taken anything from any man by false accusation, sa Tagalog, kung may dinaya man ako in the past, ibabalik ko ng 4 na beses. I restore him fourfold. And look at the reaction of Jesus here. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he is also a son of Abraham. In other words, nagustuhan ni Jesus yung ginawa ni Zacchaeus. In-approve niya. In psychological terms, nire-enforce niya yung ganitong attitude. Then, talon tayo sa Matthew 26. A woman came up to him, yung him dito si Jesus, with an alabaster flask. Mamaya, papaliwanag ko ano yung alabaster flask. Of very expensive ointment. Basang alam natin, mahal yung alabaster flask. Mamahalin yan, pricey. And she poured it on his head as he reclined at the table. Kaya naman, based on that, yung mga reaction ng disciples niya ganito. And when the disciples saw it, they were indignant. Nang hinayang sila saying, Why this waste? Isipin mo, bumili ka ng Jo Malone na pabango na ang worth is 15,000, tapos nilagay mo lang sa isang tao. Hindi mo ginamit, nilagay mo sa isang tao. Kaya sila nang hinayang dito. For this could have been sold for a large sum and given to the poor. Sabi ng mga disciples. But Jesus, pinagalitan sila. Aware of this, said to them, Why do you trouble the woman? And then inapprove niya yung ginawa nung babae, for she has done a beautiful thing to me. Nire-enforce na naman niya yung ginawa nung babae. So for those of you curious, ano ba yung alabaster flask? Ayan, nag-research ako. Ganito yung itsura ng alabaster flask. Mabango siyang oil na during this time, dito nakalagay, and during those times in the New Testament, mahal yan. As in, kapag meron ka yan, big time ka. Pwede mong ibenta na lang to, tapos kunin mo yung pera, pang travel mo, pang kain mo sa labas. 'Di ba? Pangbili mo ng mga gusto mong bilhin, ng gamit sa bahay. Oh, pero this woman has chosen to give this all to Jesus. Mamaya, we talk about that. And then, third verse, Mark 5:34, Daughter, said Jesus, your faith has healed you. Go in peace and be free of your affliction. Ang context naman dito, ito yung babae in the New Testament na meron siyang bleeding disorder. 12 years na siyang dinudugo. Ginawa na niyang lahat, hindi pa siya gumagaling. Anong ginawa niya? Inabangan niya si Jesus. So pinuntahan niya si Jesus in one of his gigs. Alam niyo naman si Jesus, superstar. Ang daming mga tao during that time. Anong sabi niya sa sarili niya? Mahawakan ko lang yung robe ni Jesus. Sure ball akong gagaling ako. And true enough, fast forward. Nagawa niya ng paraan habang naglalakad si Jesus, nahawakan niya yung robe ni Jesus, and guess what? Gumaling nga siya. Nawala yung bleeding disorder niya. Dito nang galing yung very popular question ni Jesus for those of you who know your Bible, no? Who touched me? Gulat na gulat yung mga tao, yung mga disciples with that question kasi during that time, ang daming tao. Nagsisiksikan, nagbabanggaan, and then Jesus asked, Who touched me? Naramdaman daw niya kasi yung power flowed from Him to somebody else. Yun yung babae dito. And true enough, nung nahawakan niya yung robe ni Jesus, gumaling siya. Alright? Yan yung context ng Mark 5:34. So anong point nito? If you combine those 3 passages na binasa ko, lahat yan nagpapakita ng self-transcendence. Ano yung self-transcendence? This is behaviors na ginagawa mo where inuuna mo yung ibang tao bago sarili mo. Kaya nga self-transcend. Na o-overgrow mo yung kagustuhan mo, na unahin mo yung sarili mo. Because you do behaviors that give value to others first before you. Nagiging ano ka dito, another term for this is selflessness. Dine-deny mo yung sarili mo. Yung iba muna, bago ako. Got that? So in those 3 verses, where did we see self-transcendence? Yung kay Zacchaeus.
Para sabihin mo yan, willing ka, nakalimutan mo yung sarili mo. Unang-una, kayamanan mo yon, pinaghirapan mo yon, tapos ibibigay mo sa iba. Pangalawa, ano na lang sasabihin ng mga tao kapag ginawa mo yan? Ang stupid mo naman, napaka-impractical mo naman, pinaghirapan mo, ibibigay mo sa iba. Nagsiself-transcend ka nga ila-let go mo na yon. Hindi mo na care kung anong sasabihin nila. Ang care mo, makatulong ka sa ibang tao. Self-transcendence yon. Dun sa second passage, she poured it on his head as he reclined at the table. Yung mamahalin mong alabaster flask, itago mo na lang yan, ibenta mo na lang yan. Para yung pera, pambili mo ng gamit sa bahay. Pang-travel mo, pang-kain mo sa labas. Pero lahat yun nilet go mo. Hindi na baling hindi ko magawa yung mga yon, basta magawa ko to para kay Lord. As a form of my worship, anong tawag doon? Altogether, self-transcendence. Sa pangatlong example, yung babae, your faith has healed you. Faith, ang nature yan talaga self-transcendence. Faith is like saying, Lord, hindi ko kaya, ikaw lang may kaya, I give it to you. In the language of Jesus, ito yung ginagamit niya lagi na linya, not mine, but yours be done. Gusto ko tong career na to, but not mine, but yours be done. Lord, gusto ko sana makabili ng kotse this year, but not mine, but yours be done. Your will be done. Ikaw muna, Lord, bago sarili ko. Nagigets nyo? So yung tatlong examples ko na yan, expressions of self-transcendence. Now, given this, in connection to this, kung mapapansin nyo, in those three instances, Jesus approved of those behaviors. Lahat na nag-self-transcend, lahat ng inuna yung ibang tao bago sarili, pinuri, inapprove ni Jesus. Kaya, based on that, magkakaroon na naman tayo dito ng magandang hypothesis. Whatever Jesus reinforced is good for mental health. Most likely, kaya ni-reinforce, kaya pinuri ni Jesus yung mga nagsa-self-transcend kasi maganda yan para sa mental health. Because remember, Jesus is the master psychologist. He is the greatest psychologist. Alam nyo bakit? Tanungin nyo ko bakit. Because He created the psyche in the first place. Yung psyche na pinag-aaralan sa psychology, yung psyche na pinag-aaralan natin, paano natin masustain yung health, si Jesus ang may gawa nun. So Jesus gives us a clue here kung paano ba dapat tratuhin yung psyche. Ano ang magpapabuti sa isang psyche? Ano yung clue na binibigay dito? It is to self-transcend. Maganda sa mental health ang pagsa-self-transcend. Kaya nga meron na naman tayong hypothesis that we can test that self-transcendence is good for mental health. Gawan natin ng conceptual framework. Baka yung mga academics dyan magalit sa akin. Sabihin na naman, puro lang na naman ako Bible. Ito yung conceptual framework testable by psychology. Gawin mong predictor variable mo yung self-transcendence, gawin mong outcome variable yung mental health. Ano ang claim natin dito? Self-transcendence positively predicts mental health. Mas nagiging selfless ka, mas gumaganda ang mental health mo. Again, yun yung assumption based on those verses that I have read a while ago. Yan. Maganda ang self-transcendence para sa mental health, kaya nga siya na-reinforce ni Jesus. Nagigets ninyo? Okay, so mabilisan lang, self-transcendence according to the APA online dictionary, ito yon. I underlined the important words, beyond themselves, concern for others. Inuuna mo yung iba bago sarili mo, nagiging selfless ka. Hindi ka makasarili, self-transcendence yon. Examples, kung mahilig kayo sa movie, yung ginawa ni Jack Dawson sa Titanic, self-transcendence yan. For those of you na nakapanood, lumubog yung barko, si Jack and Rose palutang-lutang dun sa dagat na sobrang lamig. Ikamamatay mo yon, magkaka-hypothermia ka dun. Yung mga dugo mo magiging yelo. Buti na lang habang lumulutang-lutang sila, may nakita silang lumulutang na piece of door na gawa sa wood. So sumampa silang dalawa para hindi sila mamatay sa lamig. Ang problema nung sumampa sila, masyado silang mabigat, yung wood lumulubog pag sumasampa silang dalawa. Ang kaya lang nung piece of wood na yan, isang tao lang. Nasaan yung self-transcendence doon? Yun yung ginawa ni Jack.
Alam mo, hindi na baling ako yung mamatay dito, wag lang ikaw na lang ang sumampa dyan. Biglang nagtagalog si Jack doon sa part na yun Panoorin nyo na lang kung gusto nyo makita. Nagtagalog si Jack. Talagang sabi niya, Rose, ikaw na lang dyan. Mahal na mahal kita. Hindi na baling ako ang mamatay, wag lang ikaw. Anong tawag doon? Self-transcendence. Yung mga nakapanood ng Armageddon, alam nyo yan. Si Bruce Willis, di ba? Nung nasa outer space siya, anong ginawa niya? Sinacrifice niya yung sarili niyang spaceship para banggain yung paparating na, ano bang tawag doon? Asteroid? Meteorite? Sorry, hindi ako major ng astronomy. Basta may paparating na bato, sobrang laki, na kapag tumama sa mundo, tapos tayong lahat. Pero in-apply ni Bruce Willis yung kanyang self-transcendence. Sabi niya sa mga kasama niya na nagpunta sa outer space, sige, bumalik na kayo sa Earth. Ako na lang ang babangga sa malaking bato na yan para mabasag siya into pieces, hindi ma-deads yung mga tao sa Earth. Self-sacrifice yung ginawa ni Bruce Willis dito. Anong tawag doon? Self-transcendence. O ito, real life example. Ito, mga movies kasi ito Isa sa mga ginagawa ng mga tao everyday na talagang clear expression of self-transcendence is parenting. Yung pagiging magulang, don't you agree? Kaway-kaway dyan yung mga parents. That's what you do everyday. You are transcending yourself. Kaya kapag parent ka, dapat dyan ka magaling. Magaling kang mag-sacrifice para sa anak mo. Handa mong butasin yung sarili mo. Ayan Kita mo yung parent dito, butas-butas siya para lang mabuo yung anak niya. Anong tawag dyan? Self-transcendence. Diba parents out there listening, you would agree na kapag parent ka, ang dami mong sacrifices na gagawin. Ang dami mong ile-let go. Na gusto sana ng sarili mo. Pero para sa anak mo, ile-let go mo na lang. Like what? Yung health mo. Handa kang mapuyat. Handa kang hindi kumain. Handa kang mag-overtime sa trabaho. Kahit pagod ka na, para lang may pang tuition fee si Junior. O, diba? Ile-let go mo yung money, yung sweldo mo na dati sa'yo, pambili mo ng bagong Lebron na sapatos, pang travel mo sa Korea, wala na yan. I-let go mo na yung mga luho mo para may pang educational plan, para merong pang health plan si Junior. I-let go mo na rin yung mga hobbies mo. Di ba, mababawasan na yan. Dati-rate, gusto mo everyday nagbabasketball ka. Ngayon, dati 7 times a week. Everyday. Ngayon, dahil may junior ka na, mas gusto mo yung oras mo, yung lakas mo, ibigay mo na lang sa kanya. Diba? Yung pagbabike mo, yung pagmumotor mo, lahat yan, let go mo para na lang may time ka kay Junior. And of course, there are some parents, they have let go of their dreams para lang magampanan ng maayos yung role nila as a parent sa mga anak nila. I know a lot of parents, dati-rati gusto nilang maging attorney, gusto nilang maging accountant, gusto nilang maging artista. Parang ako dati yun, Di ba? But because they know mas kailangan ng anak nila yung oras nila, yung lakas nila, yung skills nila, they let go of those dreams. Hindi na baling hindi ako maging attorney. Hindi na baling hindi ako makapasa sa bar exam. Basta mas marami akong oras para sa iyo, gusto kong bantayan yung paglaki mo, okay lang sa akin. 'Yon. Kaya lagi kong sinasabi, paano mo malalaman na ready ka na maging parent? Anong sagot? Kapag magaling ka na sa self-transcendence. Kapag kaya mo na unahin yung ibang tao bago sarili mo. And of course, the greatest expression of self-transcendence, wala na talagang hihigit pa dyan, yung ginawa ni Jesus on the cross. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends, and that's what Jesus exactly did. Ano niya tayo? Friend. Actually, hindi lang friend, later on, naging sons and daughters na tayo. But regardless, focus tayo dito. Anong sinabi niya? Paano niya i-express yung friendship niya sa atin? By dying for us on the cross. Tayo ang dapat nandyan. Spiritually speaking, we should be going to hell. Pero para hindi mangyari yon, Jesus gave His life for us para magkaroon tayo ng chance to be with Him. If we accept to. Nagigets nyo? Yan ang self-transcendence. Isa-sacrifice ko yung sarili ko, kayo muna, bago ako, self-transcendence yan. O, punta na tayo kay Maslow, kasi si Maslow, nasa title ng lecture natin. Maslow was very popular for his hierarchy of needs.
I'm sure marami naman nakakaalala niyan, hierarchy of needs. Anong sabi ni Maslow? Anong goal natin sa buhay? Makuha natin yung mga needs na yan. Everybody say get. Yan. Yan yung tinuturo ng hierarchy of needs. We have to be getters. We have to be takers. The more you have the needs, the happier you become. Kaya yung mga malulungkot dyan, anong sabi ni Maslow? Kung gusto nyong sumaya, taasan nyo yung well-being nyo, anong dapat nyong gawin? I-secure nyo, kunin nyo yung mga needs in the pyramid. Dapat lahat yan makuha mo para maging masaya ka. And what is the goal? Ano yung pinaka-ultimate outcome, sabi ni Maslow, kapag nakuha mo lahat ng needs, especially yung last one, yung self-actualization needs, you become the best version of yourself. In the language of Abraham Maslow, na kapag self-actualize ka na, kasi lahat ng needs na yan, meron ka na. You become the best version of yourself. At yung idea na yan, yung best version of yourself, yan yung ginawang foundation ng tinatawag nating self-love movement. Na talaga namang gustong-gusto ko. Sarcasm yun ha. Alam niya ng mga positive psych students ko. Inis na inis ako dyan sa self-love movement na yan. Yan yung ginawa nilang foundation. Ang goal daw sa buhay is pasayahin mo sarili mo by actualizing yourself. Ito yung mga major teachings niyan. Ito yung t-shirt na isusuot mo pag loves na loves mo ang self-love movement. Anong sasabihin mo? I deserve the best. Huwag mo akong bibigyan ng hindi best. Laging deserve ko ang best. Best food, best kotse, best condo, best everything. Ma-offend ako pag hindi mo binigay sa akin yung best because I deserve it. Yan. I should receive love. Kaya kayo, ang una nyong gawin sa mga buhay nyo, pag nakita nyo ako, mahalin nyo ako. Kasi pag ako, hindi nyo ako mahal, hindi ko rin kayo mahal. Deserve ko ang malove. Yan. Self-love movement yan. And number 3, my happiness is my priority. Yan yung ultimate goal. Ang sumaya. Gawin mo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Huwag mong pansinin yung sinasabi ng ibang tao, basta masaya ka sa sarili mo, show it. Ipakita mo kung sino ka. Yan. Lahat yan, teachings ng self-love movement. Yan yung naging basis ng mga libro na ganyan yung sinasabi based on self-love movement. Be the best version of you. How to love yourself, so on and so forth. Kitang-kita nyo to sa self-help section ng mga bookstore. Punta kayo sa National, punta kayo sa kung saang bookstore man yan. Ano yun? Fully Book. Punta kayo sa self-help books. Yan yung mga makikita nyo. Ang lakas ng puwersa ng self-love movement. But very quickly, sabihin ko lang na mabilis, itong self-love movement na to, akala natin okay, akala natin nakakaiyak, ang ganda-ganda ng idea, pero sa totoo, lason sa psyche. Everybody say lason. Poison. Hindi maganda. Kaya kapag may ganyan kang t-shirt, itapon mo yan. Hindi, wag mo naman itapon. Huwag mo na lang paniwalaan na tama yung I love myself. Because loving yourself is toxic to the psyche. Pinapataas niyan yung selfishness mo na nagiging lason sa mental health mo. Naalala ko yung sinabi ni James about that. Kaya ako, hinala ko, itong si James, psych major to, alam niya. For wherever there is jealousy and altogether with selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. I want to highlight the word disorder. Kapag tumataas ang selfishness, tumataas yung chance na nagkakaroon ng disorder. And where do we apply that principle? In the psyche. And this is clinically supported. Diba? Yung pagiging selfish mo, mahal na mahal yung may sarili mo, predicts the tendency na magkakaroon ka ng diagnosis sa DSM-5. O, diba? This is another testable framework na pwede mong pag-aralan in psychology. Mas tumataas ang selfishness mo, mas dumadami yung sakit mo sa DSM-5. At marami tayong mga papers that we can use to support that this framework is true. O, kaya nga naiisip ko, no, in support to this framework, mas mataas ang selfishness, mas marami kang disorder. If self-love movement works, lalong-lalo na ngayon in our society, ang lakas ng puwersa ng self-love movement, if it really works, if it's really good for our psyche, then why do we see these numbers?
Dumadami ang mga taong gusto mag-suicide. Dumadami ang mga taong ang daming mental health issues. May mga anxieties. Hindi okay ang mental health. Hindi nakakatulog ng maayos. Palpak-palpak ang mga relationships. Di ba nasa age tayo ng self-love movement? Ang ini-expect ko, kung malakas ang pwersa ng self-love movement ngayon, it does what it claims it does, which is pasayahin yung tao, then bakit maraming mga tao ngayon malulungkot as these numbers indicate? Diba? Kung may time kayo, talagang didiscuss ko yan ng todo in this lecture, panoorin nyo na lang. Kung gusto nyo lang naman. Baka naman, malakas ako sa inyo, you watch this lecture. The danger of self-love movement, dyan ko pinaliwanag. Ang dami kong data na binigay dyan to support this framework. Mas mataas ang selfishness kasi naniniwala ka sa self-love movement, mas tumataas yung psychological disorders. Kaya nga, going back to Abraham Maslow, later on in his life, na-realize niya, I pushed people to become selfish, na guilty siya. Kasi di ba naging sobrang sikat nung hierarchy of needs niya, ito yung makikita mo sa mga textbooks yan. Kuha ka ng textbook on psychology, punta ka sa humanistic psychology, that's what you see, his hierarchy of needs. Na-realize ni Maslow, mukhang mali yata yung sinabi ko doon. Kasi sa hierarchy, if you remember, ang pinakamataas is self-actualization. Parang sinasabi ni Maslow, ito ang point ng buhay, mag-self-actualize ka. Which means, by doing that, you are shaping people to be lovers of themselves, to be selfish. Na-realize ni Maslow yun. Hindi yata tama yun. Kaya nga, during the later part of his life, ang ginawa niya, dinagdagan niya na isa pang level. Akala natin yung self-actualization na yung pinaka-tuktok ng pyramid, binago po ni Maslow yan. Nilagyan niya ng tinatawag na self-transcendence. Basahin niyo lang tong article na to if you want to learn more. Basta ang bottom line lang dito is, kulang yung self-actualization. Hindi yan yung peak. Kaya nga ang title, The Forgotten Pinnacle. Self-actualization is not the pinnacle, rather dinagdagan ni Maslow, ang pinnacle na is self-transcendence. You forget yourself. You offer yourself to serve other people. Nagigets nyo? It's not enough to self-actualize. Dapat means lang yan to one end. And what is the end? Bakit mo gusto mag-self-actualize in the first place? Kasi gusto mong i-offer yung best version mo to other people, to serve other people. Kaya yung mga nakikita nyong mga pyramids dyan ni Maslow sa mga textbooks, kulang yan. Hindi yan updated. It has to be modified in those textbooks. Pero ang tanong is, madalas tinatanong sa akin ng mga students to, bakit yung new version ni Maslow nito, ito yung ganyang version, hindi sumikat? For two reasons. Number one, kasi si Maslow, nung ginawa niya yung self-transcendence, shortly after, namatay na. Matanda na kasi siya during this time So, hindi na siya nakapagsulat pa ng mga articles on this. Pero nasimulan na niya. May mga nasulat na siyang notes na nakita na nga ng mga students siya nung namatay siya. Too late na. And number two, yung self-transcendence, that idea in itself, it's very unpopular. Yun yung number two ko dito. It's anti-popular culture. Kasi ano bang uso sa kultura natin? Mahalin mo sarili mo. Love yourself. It feels good to love yourself. Tapos sasabihin mo, mali pala yun. Self-transcendence pala dapat. Deny yourself, serve other people, huwag nating pasikatin yan. Yan. Kaya maraming mga proponents, supporters ng self-love movement, ayaw. Yung self-transcendence, hindi nila pinasikat. Does that make sense? So going back to our hanging question in this lecture, is self-transcendence good for mental health? Totoo ba that the more you deny yourself, the more you serve other people before yourself, maganda sa mental health yan? Ang sagot is yes. And we have big supports, strong supports. Magbasa ka ng mga articles on pro-social research, basa ka ng articles on altruism, articles on volunteerism, ano ang common denominator sa mga big areas of research na yan. Pro-sociality, altruism, volunteerism are expressions of self-transcendence. Inuuna mo yung ibang tao bago sarili mo. You serve others, pro-social yon. You help people in need, altruism yon. You offer what you can offer to help other people, volunteerism yon. Lahat yan,
Pag ginawa mo, uunahin mo yung ibang tao bago sarili mo, expressions of self-transcendence. Some articles that you can read. Kung may time kayo para mag-gets nyo that self-transcendence is good for mental health. Ayan, this is Article 1. Pro-social spending and happiness using money to benefit others pays off. In other words, maganda sa mental health yung manlibre. Kaway-kaway dyan yung mga mahilig manlibre. Kaway-kaway dyan yung mga mahilig magpalibre, yung baliktad. Gusto siya yung nililibre. Ayan. DSM-5 is waving. Kapag yan yung attitude mo, gusto mo ikaw yung nililibre. Mas mentally healthy pala pag ikaw yung nanlilibre. Ikaw yung nagpapakain sa iba. Another article, maganda rin to, altruistic social interest behaviors are associated with, altogether with, better mental health. Tumulong ka sa mga nangangailangan, hanap ka ng mga tao na nasa trouble, na nasa danger, gawan mo ng paraan, magbigay ka ng resources, gamitin mo yung skills mo para maligtas sila, gaganda mental health mo. Yan yung sinasabi dito. Visit the poor, help the sick. The more you do that, maganda ang mental health. Nagigets nyo? The effects of volunteering on the physical and mental health of older people. Kahit matanda ka na, hindi ka dapat humihinto sa pagse-self-transcend. Sabi dito, kahit lolo ka na, kahit lola ka na, basta inuuna mo yung ibang tao bago sarili mo. Volunteerism, ano nangyayari? Gumaganda yung physical health, gumaganda yung mental health. Nagigets ninyo? So, again, why did Jesus reinforce self-transcendence in those 3 passages na sinabi ko kanina? Bakit niya inapprove? Balikan natin. Ayan, si Zacchaeus, inapprove niya. Today, salvation has come to this house because of that attitude, Zacchaeus. Very good. Keep it up. Inuuna mo yung iba bago sarili mo. I like that, sabi ni Jesus. Diba? Dun sa Mark, your faith has healed you. Tinanggap mo na finally na hindi mo kayang pagalingin sarili mo. Nilet go mo yan, binigay mo kay Lord. Kalimutan mo yung sarili mo, ibigay mo kay Lord, self-transcendence yan. And of course, dun sa Matthew 26, yung may alabaster flask, di ba? Huwag niyong pagtripan. Huwag kayong manghinayang, huwag niyong questionin yung ginagawa ng babae. Kasi self-transcendence yan. Kahit alam niyang mahal yon, may value yon, pwede na lang niyang pagkakitaan yon, she let go of herself just to serve the Lord. Self-transcendence yan. Lahat yan inapprove ni Jesus. And again, now we know. Kaya binilugan ko dito, why Jesus approved self-transcendence. Bakit? Kasi alam niya, self-transcendence is good for our mental health. At yung claim na yan, is supported by empirical science. Ito na naman yung isa na namang example natin how God's Word really confirms what science is finding out. Nauna muna ang God's Word bago ang mga discovery ng science. Bago pa na-discover ng science to that self-transcendence predicts mental health, alam na ng God's Word yan. Kaya nga pinapagawa sa atin because God's Word knows what's good for our mental health. O, diba? In connection to that, as we close, lessons and applications, number 1, obviously, being selfless is good for mental health. Para sa mga taong sa tingin nyo, yung mental health nyo, mababa, hindi okay, may something kayo psychologically, one way to deal with that, according to research, is to be more selfless. Hanap ka ng matutulungan. Hanap ka ng nangangailangan. Hanap ka ng kulang sa pera, hanap ka ng kulang sa health, hanap ka ng kulang sa attention, and then do your best na punan. Bigyan yung mga kakulangan nila, magandang therapy yan sa sarili. Mag-i-improve ang mental health mo. Matthew is greater than this self-love book. Dapat inuuna mo muna yung ibang tao bago sarili mo. Hindi ko sinasabing i-hate mo yung sarili mo, pero unahin mo yung iba bago ikaw. Yan talaga yung programming ng kaluluwa natin. We first prioritize what? God, and then others, huli yung self natin. Kontrang-kontra, kabaliktaran ng tinuturo ng self-love movement na yan. Kaya ako panininigan ko yung pananaw ko, I think, one of the strong reasons bakit ang daming may mga mental health issues ngayon, meron silang psychological principle na ina-apply sa mga buhay nila na akala nila okay lang, yun pala, lason.
which is the self-love movement. Kaya ang application dito, resist self-love movement. Huwag mong mahalin sarili mo. Mahalin mo si Lord, then ibang tao by serving others, then ihuli mo yung sarili mo. Hindi ko sinasabing hate mo yung sarili mo, last lang siya sa listahan. Nagigets nyo? Number 2, I hope you realize that the Bible is pro-mental health. Ang Bible concerned sa mental health natin. Kung gusto nyo makadiscover ng mga principles na pampaganda ng mental health, where do you go? You go to the Bible. Huwag muna sa journal articles. Huwag ka muna magtanong sa mga therapist. Nothing against journal articles. Nothing against therapist. Pero ang number 1 source ng information, pampaganda ng mental health is none other than God's Word. You know why? Ask me why. Because the author of the Bible is the designer of the psyche. Pareho. Yung nagsulat ng Biblia, siya rin yung gumawa ng psyche. Kaya yung Bible, dapat palitan nyo yung attitude nyo dyan Application yan. Change your attitude. Baguhin nyo yung pananaw nyo sa Bible. Ang Bible, hindi yan killjoy. Hindi yan nagtuturo ng mga dogma. Hindi yan puro utos lang kay Lord kasi trip lang ni Lord. No. There's a reason behind those commandments. And what's that reason? Because by following those commandments, God knows it will improve, it will sustain your mental health. Bakit niya alam yon? Siya may gawa ng psyche So kung ano man yung pinapagawa niya sa Bible, it's good for the psyche, which we have shown in this lecture. Kaya baguhin nyo na yung picture nyo kay Moses. Yung 10 commandments na dala-dala ni Moses, hindi yan mga posas natin. Hindi yan preso na ikukulong tayo ng 10 commandments. Just the opposite. The 10 commandments set us free from these orders. Baguhin nyo yung ganyang pananaw nyo kay Moses, dapat ganyan. Yung hawak-hawak ni Moses are principles, mga susi, papuntang magandang mental health. Not drugs, not hobbies, not friends, not therapists. What's the key to mental health? God's Word is the key to mental health. Nagigets ninyo? Now, yung second application, kasi unang application, palitan nyo yung attitude nyo sa Bible. Yung second application, under number 2, mas practical. Obeying God's Word or God's commandments sustains mental health. Diba? Kaya kung nakita nyo na yung value ng mga utos ni Lord, binago nyo yung attitude nyo, ganito pala yung mga utos ni Lord, that should motivate you, that should improve your willingness na sundin natin yung ginagawa, yung mga pinapagawa ni Lord. Si Lord, kaya niya ito inuutos, hindi para mang power trip. Kasi trip niya. Kasi gusto niyang ginagawa tayong puppet niya. No. God knows that when you obey His commandments, that sustains the psyche that we are. And how does He know? Kasi nga, siya nga yung gumawa ng psyche. So yung different principles, different practices, behaviors na dapat natin gawin para maging okay yung psyche natin, saan niya sinulat? Sa Bible. Instructional manual yan on how to sustain a healthy psyche. Nagigets ninyo? And in this lecture, ano yung commandment na talagang nire-reinforce, iniuutos sa atin, we really have to self-transcend. Okay? Unahin natin yung ibang tao bago mga sarili natin. But of course, una si Lord. God, others, and then the self. Alright? So yun lang yung maikli nating lecture on Jesus, Maslow, and self-transcendence. Sana marami kayong natutunan. If you have questions, comments, I'm sure marami yan. Maraming galit sa akin ngayon. Yung mga disciples ng self-love movement, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here, hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.